Draco felt so lively after talking to Hera. Parang bagong tao siya sa mga sandaling iyon. May panibagong tatag ng kalooban na lumaban sa lahat. Pagkabwisit, yun ang kanyang nararamdaman kay Soraya. He's not that foolish. Kung inaakala ni Soraya na mapapaikot siya noon dahil lang sa pagkakaroon daw nila ng anak, hindi. Tama sa Hera. Nangyari na yun kay Divine at hindi siya mapapaikot ng babaeng yun. Ganon din ngayon. Okay, tapos ng little tent ng baby. Masayang sabi niya sa anak na napatalon kaagad at napahiyaw nang makitang tent na ginawa niya. Masaya ito pero mas masaya siya dahil solo nila ni Hera ang tent. Parang hindi pa man lang kumakain ng gabihan ay gusto niyang patulugin kaagad si Darren. Pumasok kaagad ang bata sa loob nagtatalon. Excited na sobra. Nakita niyang tumatawag si Sonia sa kanya via video calling kaya alam niyang si Cordesa yon. Nakikigamit na naman ng smartphone ng kasambahay. Ma, sagot niya kaagad matapos pindutin ang icon. Hindi mo ko kinakamusta apo, kamusta kayo? Tanong kaagad ng matanda nang lumabas ang mukha nun sa video. Nakalimutan lang ma, sorry na. Nakaupo yun sa sofa, marahil nasa sala. Makakapunta kayo dito? Dito na kayo mag-dinner. Hindi pa ako kumakain. Of course ma, pero lumabas na lang tayo. Susunduin ka namin. I'm not prepared. Oh my God! Diyos ko naman ma, hindi na kailangan yan. Just wait for us, okay? Bakit hindi ka nakakaalalang tumawag? May problema ba? Just a bit ma, he said. May babaeng nagsasabing may anak kami. What? Mabilis ang naging reaksyon ni Cordesa sa kanya't mukhang dito ay bumalasik. Diyos ko, what are you doing Draco? Wala sa lahi natin ang babaero. Anong ginagawa mo? Sinisira mong pamilya mong binubuo. Ma, relax. Anong relax? You think I can relax? Hindi ko mo tinotolerate kung ginawa mo kay Divine ay hahayaan kita ulit ngayon. Napakabait ni Hera. She was so devoted to you. Ano pang dahilan mo? Sige sabihin mo. Diyos ko mama, aniya sa katumawa. Ito ay babae sa nakaraan ko bago pa si Hera. Por Diyos. Nalulumong sagot nito sabay sandal sa sofa. Parang hihimatayin. Ginagawan ko ng paraan ma. Nag-usap na kami ni Hera. Kahit na. Parang maiyak nitong sabi. Kawawa naman ang mag-ina mo. Kahit na matatag si Hera, alam ko masakit para sa kanya. Babae ako Draco. Sus ko, anong ginawa mo apo? Umiling si Cordesa talatang dismayado. Problemado. Ma, huwag ka na mag-isip. Kaya namin ni Hera. You better love her more than enough. Kahit hindi siya nasasaktan sa harap mo, ibig sabihin ay ganun ang totoo. Be sensitive, Draco. Sus ko, kung ano-ano nang dumating, dumagdag ka pa. Hindi siya umimik sa sermon na yon dahil pinakinggan niya at inabsorb niya sa sarili niya. Napakaswerte mo na nakatayo pa rin sa iyong asawa mo. Kahit ang hirap na lahat ngayon para sa kanya. Binubuli siya ng tao. Huwag mo siyang pabayaan kahit na may anak ka na sa iba. It still has to be proven ma. Ayaw ipadiin na yung bata at ayaw ipakilala na akong ama. I think there's something wrong with that. Napaawang ang labi nito't napatanga sa kanya. Hindi yun pwede. Exactly our point pero nangako ko kay Hera na bata lang ang asikasuhin no. Kapag napatunayan kong akin, don't worry ma, I have my ways and plans. Sus ko, baka isang divina na naman ito Draco. Huwag ka masyadong magpapaniwala sa babae na yon. Ano yun nakisabay pa siya sa paglabas ng mga problemang dati ay wala? You must have this woman investigated. Ay ama, don't worry, ako nang bahala. Babalitaan na lang kita palagi. Susunduin ka namin dyan. Okay, I'll just get my abaniko. Bye. Bye ma. Naman niya sakay na wala sa screen. Si mama yon, napalingon kaagad siya sa boses ni Hera sa may likuran niya. Tumango siya't naalala niyang sabi ng lola niya sa kanya, kaya kaganito inakbayan at tinalikan sa noo. Bakit dalawa ang tent? He wants to sleep alone? Aniya rito pero napatanga ito at parang hindi maniwala sa kanyang sinabi kaya ngumisi siya. He wants you or you want? Napahalakak siya't saka ito inakbayan. Nagpipigil ito ng ngiti sa kanya. Siyempre, sinusulan ko. Sabado ngayon kaya gusto kong makapag-book behind. Kabati mo na ako. Loko ka. Sabihin mo yan kay Soraya at magti-take advantage yun. Napakaarte ng babaeng yun. Draco, napansin ko nga rin baby. Parang nagpapasuyo siya na hindi ko maintindihan. Napag-isip-isip ko ngayon na parang pinapahabol niya ako sa bata. Baka sa kanya mismo kasi hindi ba? Sabi niyo tinanggihan mong extension niya. Bakit ba siya nag-extend noon?
Hindi niya sinabi, she was just asking. Yun ang pagkakatanda ko pero nakalagay sa unang kontrata, 2 linggo lang talaga siya. Nagsawa rin kasi ako, walang humpay ang tanong sa akin kung kailan ko siya pupuntahan. Halos parang araw-araw gusto niyang nandun ako sa kondo. Ani rito't napaungol lang naman ito. His eyes flew to her immediately. Ikaw lang kapag nag-text ako na maghanda ka, parang ayaw mo. Natatawang sabi nito pero nainis din ang mukha. Siya ay natatawa sa itsura nito pero totoo yon. Sa bawat text niya rito noon, sasabihin nitong ganitong oras na lang o ganyan dahil pupunta pa ito sa ospital. Parati itong may alibay. Halika na, sabi mo kakain tayo sa restaurant para hindi na ako mapagod. She said and looked up at him. Yes baby, nakahanda na mga tauhan. Salamat pala, aniya rito. Saan? Kunot noon itong tanong sa kanya. Kasi pinaliwanag mong isip ko tungkol dito. Nakita ko kasing ibang response mo ngayon sa sitwasyon. Hindi tulad noon kay Divina na determinado ka. Ngayon parang hindi ka makaisip ng paraan kung paano mo patutunayan ng totoo at palagay ko ay dahil pa rin yun sa akin. I realized na dapat tulad noon kung paano mo hinarap si Divina. Ganun pa rin ang maging suporta ko ngayon sa'yo. Kunin mong loob ng bata para makapag-DNA kayo. Maniniwala kong bata lang pero kapag si Soraya, dinuro kagad nitong mukha niya kaya natawa siya. Wala nang Soraya. Besides, na-realize kong hindi dapat ako magkumahog na maghabol kasi parang lumalaking ulo niya. Pinag-aaralan ko mga kilos niya kanina. Habang nakahabol ako ng tingin sa bata, lalo niyang parang gustong ilayo. Buntong hininga niya sabay ilag pero yumakap ang asawa niya sa braso niya. Basta mag-promise ka na ang anak natin hindi may itsapwera habang naghahanap ka ng paraan na may sagawang plano mong paternity test. He looked at her and smiled a bit. It will never happen. Ngayon pa na binigyan mo na ako ng go signal na ayusin to. Hihintay lang talaga kita, baby, kasi natatakot akong kumilos na ganyan ang nararamdaman mo. Kumilos ka na, pinapayagan na kita basta tulad noon, tuparin mong pangako mo't nandito lang kami ni Darren. Thank you. Nayakap niya ito sa sobrang katuwaan niya. Ito lang talagang inaalala niya kaya siguro na-diskaril ang takbo ng utak at sistema niya. Totoo na si Hera ang kanyang lakas, pero ito rin ang kanyang kahinaan, lalo na ngayon na may anak sila. Parating ang mga ito ang uunahin niyang pahalagahan at protektahan. Yay! Bati na ti mommy at daddy! Magkakababy na kapatid na ato! Sigaw ni Darren kaya napatikaw siya kay Hera. Tumakbo yun papalapit at nagpakarga. Turo mo na naman ba yan na kapag nagkabati na magkakapatid na siya? Tanong ng asawa sa kanya. Kaya umiling siya pero tumango si Darren. O tamo, magkaiba kayo ng sagot. Tabi daddy yun, mommy. Wala siyang nagawa kung hindi ang mapakamot na lang sa ulo, saka naglakad para makalarga na sila. Wala naman talaga siyang kakampi dahil si Darren ay nagagalit din sa kanya sa tuwing umiiyak ang ina. Hindi rin siya iniimikan ng anak niya. Well then, he likes that. Alam ng anak niya kung paano magpahalaga sa damdamin ng babae at alam niyang malaking bagay iyon kapag ito ay lumaki na. Pumasok si Hera sa loob ng tent at sinara ang zipper. Kakatapos ng nitong magbihis ng pajama, matapos nitong ayusin ang natutulog na anak nila. Ganun naman parati ang routine ni Hera. Alagang-alaga nito ang bata at napagtsatsaga ang kalungin magdamag kapag may sipon. Para siyang patay na nakabulagta habang nakatitig sa bubong ng tent. Malalim na naman ang iniisip niya kaya sumaglit sa isip niyang annulment dahil nakatanggap siya ng text mula kay attorney kanina. Na-reject ulit ang kanyang offer para sa judge. Gumisi lang daw yon sa suhol niya para mapabilis ng resulta. Ang sabi raw noon maghintay siya ng tamang panahon para sa lahat at huwag magmadali. Kung para raw sa kanya ang decree of annulment, matatanggap niya yun sa lalong madaling panahon. Damn, nakadagdag na naman yun sa isipin niya dahil gusto na niya magpakasala ng asawa niya. Sa kabila ng dumaraming problema, he wants to assure her feelings and secure her Hera and emotion. Sa ganong paraan ay mapapatunayan pa rin niya sa kanya na siya ang palaging magiging babaeng hinahangad niyang makasama habang buhay. Huy, anit at gumalaw na naman ang mga mata niya papunta dito. Nireply mo na ba si Pabebe? Tanong ni Hera sa kanya. Pabebe? Si Soraya Mobile Bangbang? Napahagik ito kay natawa siya ng kaunti. Silly, he said and pulled her immediately. Naupo siya at hinihila ito papaupo sa kanya. Remove your pajama. Aniya dito at wala naman tong tutol na sa munod. Naghubad ng pang-ibaba.
Shit, mura niya kagad at halos matumbato ng agad niyang hilahin. Diyos ko, Draco, anito sa kanya na kagad niyang hinawakan sa panga at salubungin na mapusok na halik. I'll remove the rest. Bulong niya't yumakap naman to sa balikat niya. Babaliwin mo na naman ako para wala akong angal sa mga plano-plano mo. Anito sa kanya kaya natawa siya. Mabilis niyang sinuksok ang mga kamay niya sa loob ng pangitas ni Hera. Parang hindi ko kaya rito. Anito sa kanya at napapasabunot sa buhok niya. We can't leave our son here. Piling sabi niya kaya marahastong umiling at kinagat ang labi. Nang itutok niya ang kahandaan parang naduduwal. Sabay silang napahintot nagkatinginan. What's that? He tried to ask but she did it again. Puntis ka ba? Masayang tanong niya pero umiling to. Hindi ko alam, ngayon lang ako nasusuka. Jesus, aniya sa katinuloy ang nantala ng gawin. Makakantsaw ka sa akin, may laman na pala. Natatawa niya sabi dito. Delayed ka na ba? 4 na araw. Anito kaya tumawa talaga siya. Malakas ang kutob niyang magkakaroon na sila ulit ng anak. Kaya hindi na dapat tugaan ng mapagod ngayong gabi. Hihilahin niya kagad to para mag-pregnancy test pagkatapos nila. For now, they have to finish what they've just started. Tapos ka na? She asked, ako pa. Aniyarito kaya napangiti naman ito ng maganda. It's time for PT baby. Tumango ito sa kanya. Gusto ko pa, Jesus. Aniyarito't kagad siyang nakangiting umiling. Of course, sabi ko mamaya ng PT o bukas na. Mabilis niya itong inikot pa ilalim pero sa maingat na paraan. Hindi pwede ngayon ng sagad na mabilis dahil baka maalog ang baby niya sa tiyan. Naunsyami ang pagiging daddy niya ulit. Pagkatapos na makapagsimba ng pang-alas 6 na misa ay diretso sa kainan si Draco. Kasamang pamilya ni na Carlota at ni Connor ay nakapagkaisang pumunta muna sa restaurant. Hindi na nakapagpa-reserve pang mister niya dahil bigla ang plano lang yon. Ayaw naman daw ni Cordesa sa macho dahil nakakasawa na doon. Doon na daw yung tumanda kaya gusto naman ay sa ibang lugar na. Ate, ano ba yung may content tungkol sa yun na saka sa businessman daw? Kalat na kalat sa social media? Bulong sa kanya ni Fatty nang sabay silang bumaba ng sasakyan. Ewan ko nun. Pumunta lang ako doon kasi ng bakating oras ni Clinton. Tinanong ko lang kung may anak talaga yung girlfriend niya sa pagkadalaga. Tinanong ko sana kung sino bang ama pero hindi niya alam. Tapos na chismis ka na? Aba, 500k kagad yung nanood ng vlog niya. Pinagkakitaan ka niya. Sino? Mabalasik na tanong ni Draco sa kapatid. Hayaan mo na, baka doon siya kumikita. Basta ako, ewan. Sa mga lumilipas na araw na pag-aralan ko na rin na huwag na silang pansinin. Wala naman silang sinasabing totoo, kibit niya dahil talagang namamanhid na siya. Sa bagay, tama ka ate, alam mo naman sa sarili mong totoo. Saka alam naman namin lahat ng kuya ang love mo. Saka halor, were they even thinking? Makikipag-date ka ba sa ibang lugar na nakadisplay? Ani pa ni Fatty sabay iling. Baka isang araw i-vlog na nilang kamatayan nila. Naman ni Draco kaya ganun na lang ang tawa ni Fatty. Siya naman ay nahampas ito sa dibdib. Ang mahalaga sa kanya naniwala si Draco na wala siyang ginawang masama kahapon. Dahil totoo naman ang sinabi niya. Nakaramdam siya ng pagkaaligaga nang pumasok sila doon at pinagtinginan si Draco at si Cordesa. Senyora Cordesa! Bulalas na isang may edad na babae, nakangisi. Tulad ng matandang donya ay may abaniko rin yun na dalat parang katulad din ni Cordesa, ang buhok at pananamit. Nakangisi yun pero parang ngising aso kung tawagin. Parang yung isang plastic. Oh, Carolina! Naman ni Cordesa at kung bakit mukhang plastic din sa tingin niya. Nagsimba ka ba? Tanong ng babae kay Cordesa. Yes, I'm with my family, the old lady said. Inisa-isa silang tingnan ng babae na yun at napakong tingin kay Draco. Ako rin, kasama ko mga apo ko. They just arrived from their vacation in the US. Iisa naman ang apo mo. Bakit dumami? Don't tell me. Mga anak-anak mga ito sa kabit. Galing ka sa simbahan pero ang tabas ng bunganga mo parang galing impyerno. Sabi kaagad ni Draco kaya nalaki ang mga mata niya. Si Cordesa ay nakangiti pa rin lalo nang hindi makaimik ang babaeng kaharap. We're here to have breakfast. I don't know that they accept lousy businesswoman here. Alam mo Carolina, kahit na nung iparinig mo sa amin ng apo ko, wala kang mapapala dahil mula nung panahon natin hanggang ngayon, hindi mo man lang ako naabutan. So if you're still bitter about it, live with it and die with it. Ani Cordesa sa kahumakbang pero tumigil din at tumingin sa kanya. Narito palang sinasabi sa balita na kabit ng apo ko. Naghihintay sila ng decree of annulment dahil ang dating asawa ng apo ko
ay naghabol sa ex-boyfriend noon. Hanggang sa mabaliw dahil sa rejection ng ex, nakakabaliw ang bitterness. Carolina, kaya mag-ingat ka. Muntik siyang matawa sa inis na gumuhit sa mukha ng babae, pero hindi naman nakahuma. Ngayon niya naramdaman na wala talaga siyang dapat na ikahiya. Kahit na si Cordesang kilala ay hindi nahiya at hindi iniisip na makakasira siya sa pangalan ng mga ito bilang mga kilalang negosyante. Nice one, Lola Cordesa. Ani Fati, kaya napakibit balikat yun. Ngumiti siya kay Cordes at ito ay ganun din sa kanya. Hindi ka namin pababayaan. Opo ma, aniya saka siya humugot ng hininga. Hindi na siya magpapaka-stress pa dahil kanina, pagkagising niya para mag-asikaso ay nag-test kaagad siya. She's really pregnant. Sobrang saya niya at yun ang dapat niyang asikasuhin. Hindi ang mga buwisit na dumarating sa buhay nila. Kanina pa sa kanya kulit ng kulit si Draco kung nag-test na siya pero sabi niya ay hindi. That was just a lie. Siya pa ba? She wanted to find out about her pregnancy because they're dying to have another baby. Dalawa lang ang gusto niya at sana'y babae ng anak nila ngayon para may aalagaan na si Darren. Ipinaghihila siya ng upuan ng asawa at naupo ito sa may tabi niya. Nang makapasok sila sa isang pribadong silid ng restaurant. Nasa may bukana nun ang mga tauhan. Okupado ang dalawang mesa na pangmaramihan. You okay? Nag-aalalang tanong nito sa kanya kaya tumango siya. Oo naman, halata sa mga mata nito ang nerbiyos. Baka hindi. Visit kasi si Carolina, niinis nitong sabi sa kalumingon sa mesa ng mga ampalaya. Hayaan mo na sila, wala na tayong magagawa sa mga tulad nila. Aniya rito kaya napakunot noo ito. Perhaps Draco was wondering about her response. Well, walang magagawa kung siya ngayon ay may tatag na ng kalooban. Hindi siya ipinanganak ng mahina. Oo, umiiyak siya at nasasaktan pero mula at sa pool ay hinulma na siya ng Diyos na maging matapang. At hindi siya masisisi ng tao na daladala niya pa rin iyon kahit na may mga pagkakataong umiiral ang magulong kaisipan niya. At the very end of the day, she still chooses to be brave enough to stand. Sure ka baby? Sure, ngiti niya sa asawa. Ay, sobrang sweet naman. Ani Fati sa kanila kaya natawa siya. Yan ang gayahin mo, Connor. Mayabang na sabi ni Draco sa bayaw. Pangiti-ngiti lang naman. Si Alfonso ay napakaseryoso na mukha na sumulyap sa manugang. Ganun naman talaga si Alfonso. Parating parang talo sa eleksyon. Hindi talaga yun ngumingiti, kaya sa unang tingin ay para talagang napakasama ng ugali. Oo, masasabi niyang istrikto yon pero siya na magulang na rin ngayon. Naunawaan niya. Nag-order na si Draco para sa lahat at habang naghihintay sila, nihatid ang mga pagkain sa mesa nila ay naisip niyang dukutin sa bag ang result ng kanyang pregnancy test. Habang naghihintay tayo ng pagkain, may gusto ko sabihin, anya sa mga ito. Si Draco ang unang tumingin sa kanya. Siguro si Draco ay may dapat din na ipaalam sa lahat dahil may pinagdadaanan sila ngayon ng mag-asawa. Alin ang uunahin natin para aware ang pamilya? Like Hera, may sasabihin siyang mahalaga? Nakatingin na silang mag-asawa. Good news sa akin, aniya. Kumurap ito tapos ay tumango. Well, umpisa nito kaya inihanda rin niya ang sarili. Galing sila sa simbahan at humingi siya ng lakas ng loob sa Diyos para maging matatag palalo sa lahat. Baka ito ay isang matinding pagsubok lang bago nila makuha ang hinihintay nila. Kung susuko ba siya o hindi. Para yun maging karapat-dapat talaga siyang asawa ni Draco at ito rin sa kanya. A Lady Kim, anito't kinapa sa ilalim ng mesang kamay niya. She was part of my past before Hera. Bumili siya ng prangkisa ng macho. Dati siyang waitress ng macho. We had an affair. Nakita niyang parang nadismay ang lahat sa narinig para sa ina ni Draco na si Carlota. Namatama na nakatitig sa anak, nakikinig. Siya ay ganun din. Ayaw niya mag-isip. Ayaw niyang i-imagine na nakaraan ng dalawa. Tulong niya yun sa sarili niya. I couldn't justify that wrong affair by Divina's treatment towards me. I guess. Ang karma na para sa akin ay nandito na. Nasasaktan kong asawa ko ngayon. Dahil sa mga nangyayari. Dumagdag pa itong babae na nagsabi na may anak kami. Oh my gosh! Bulalas ni Fati sabay iwas ang tingin sa kanya yon. Ang problema ay napansin kong kanyang mga kilos at ang kanyang mga salita hindi nagko-complement sa isa't isa. Sa unang pahiwatig, ayaw niya makilala ko ng bata at pagkatapos, magpapadala ng mga message tungkol sa aming anak. Humihingi lang ako ng paternity at sinabi niyang
Pag-iisipan niya ito. Buntong hininga nito. Hindi mo siya anak, ani kaagad ni Carlota. Magpa-DNA ka pero sigurado ako na hindi mo siya anak dahil ang ina na walang tinatagong kalokohan, hindi tatanggi sa paternity test. Proud ang nanay ni isampal sa mukha ng lalaki kung kaninong anak ang dinala niya. Ngayon kung pinapahabol ka niya sa bata, malino na tinatakam ka lang niya para ano? Para makuhang ina. Atensyon mo't mawala sa... Ginawa nito ni Divina sa iyo anak. Don't let other woman fool you again. Tila naiinis na sabi ni Carlota. Paano kung iba lang talagang ugali niyo, mommy? Siya naman ang nagtanong. Paano kung ayaw niya lang talagang i-connecta kay Draco after all this time? Sikapin niya na makapag-DNA. Hindi siguro alam na babae na yan kung paano maglarong anak ko. Si Divina nga na CPA, hindi napaikot si Draco. Siya pa ba na sumisira lang sa pagsasama niyo? Sagot ni Carlota. Baka siya nang may pakana ng mga gulo ngayon. Naman ni Alfonso saka uminom ng beer sa bote. That's possible. Nagpapaimbestiga na ako. May kumpirmasyon na sa akin ng detective na may anak talaga si Soraya. I just received it after the mass. Naman ito sa kapinisilang kamay niya. Nakafocus yun sa paghahanap kung sinong ama. Lumunok siya. Whatever you discover, ayokong pabayaan mo totoo mo mag-ina. Of course, hindi naman pwedeng dun ka. Irespeto mo naman ang damdamin ni Hera. Ang batang dapat na pumunta sa iyo. Now if that woman doesn't want that idea, leave them alone. Mabilis akong kausap. Nasa punto ako na oo, anak mong bata pero kung ayaw na ng inang ipadala sa'yo't gusto ay doon ka, ibang usapan na yun. Hindi ang babae yun ang kasama mo sa buhay. Alam mo sa sarili mo na hindi sasaktan ni Herang bata kahit iba pa ang ina noon. Napakabait ni Hera kaya nga siyang pinili mo. Ani Cordesa dito, na agad naman itong tinanguan. Alam ko ma, hindi ako makapagsisisi kasi tapos na pero alam ng Diyos na ayoko nasasaktan sila ni Darren. Tumingin siya sa anak na kalaro si Mayumi sa may isang sulok. Hindi na siya mag-advance ng kaisipang nakakaawa si Darren. Kapag pinabayaan ni Draco ang anak nila, makakatikim ito sa kanya ng hindi maganda. At kahit na mahirap sila, kaya niya itaguyod ang anak niya. Wala man si Draco sa tabi niya at mapunta man ito kay Soraya. Isa yun sa mga nahulma niyang habang lumalaki siya. Ang maging independent. Kaya ngayon kahit siguro maging single mom siya ay kaya niya ang kanyang sarili. Hindi niya yun pinapangarap pero kapag yun ang nangyari sa hinaharap, makakaya niya. Iha, nakangiting tango sa kanya ni Cordesa. Ngumiti rin siya. Ako naman, good news ang sasabihin ko. Kasi magiging dalawa nang itatakas ko kapag nagloko si Draco. Aniya, natawang mga yun pero si Draco'y bumilog ang bibig at lumaki ang mga mata. You're pregnant? Bulalas nito kaya tumango siya at inabot dito ang kanyang test. Agad yung tinignan ni Draco at ganun na lang ang gumuhit na saya sa mukha nito nang makitang PT result. Jesus, hindi pa pala ako baug. Anito kaya si Cordesa ang natawa. Habang nakatakip ng abaniko sa bibig. Maluha-luha siyang tumingin sa akin saka ako kinabig sa ulo tinalikan sa noo. Thank you. Anito saka siya niyakap biglat na iyak sa kanya. Sus, aniya sa asawa. Ay, umiyak na si kuya. Naman ni Fatty na parang nadadala sa kapatid. Naluluha siguro siya kasi may mga problemang dumarating. Pero may isang napakagandang blessing. Naman ni Carlota. Hindi, ani Draco sabay pahid. Naluluha ako kasi ang gulut masama na sobra ng loob ng asawa ko sa akin. Pero nandito siya, inaalagaan pa rin kaming mag-ama. We're just so very lucky. Hindi siya umimik. Well, hindi siguro niya ugali na sumuko sa tao kahit na gaano kahirap pa. Nariyan naman ang respeto ni Draco at pagmamahal, kaya ano naman ang rasong sumuko siya. Iba ang paglaban sa relasyon na iisa na lang ang lumalaban at wala ng halos respeto na nakukuha. Sa kaso nila ni Draco, buong pagmamahal nito sa kanilang mag-ina kaya normal na ilaban niya kung anong meron sila. Kahit na mahirap. Darren, san? Tawag ni Draco sa anak nila, agad yung tumigil sa paglalaro at tumingin sa ama. Mommy has a baby in her tummy. For real? Tanong nun saka natutup ang mga pisngi. Parang maliit na artista sa TV. For real? Naman ni Draco. Yay! I'm a big kuya now! I have a baby! Ani yan saka nagtatalon pero si Mayumi naman ang umiyak. Gusto ko rin, mommy! Gusto ko rin ng baby sa tummy mo! Ani yun na tumakbo sa ina at umiiyak na sumubsob sa kandungan ni Fatty. Basketballistang tatay niyan pero mahina. Kantsaw ni Draco kay Connor kay nagkatawanan sila dahil napakamot si Connor sa ulo. Hera just simply touched her tummy. May bagong miyembrong pamilya at sa ngayon ay aalagaan na muna niya sa loob ng kanyang tiyan at pangako niya dito na hindi niya hayaan
na may sisira sa pamilya nila.